Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, pahinga muna tayo sa kulaong serye. Pagbibigyan ko muna yung mga nakabaon sa inbox ko na mga topics, no? I'm so sure mababa na uli ang views nito. Pero wag kayong mag-alala, di ba? Developing naman yung istorya kay Sir Norman Culaong. Eh. Pero dito muna tayo sa yung sa issue ni Fukerat. Ang dami na kasing nag-PM sa akin nito. Then merong lumutang na mga pahayag 'no, kasi nung time na nabalita 'to na na-deny siya sa Dubai, wala naman detalye, eh, kung ano yung last na content ko 'di ba, kasi parang post lang 'yun na na-deny siya sa Dubai. So parang nagkaroon lang ng mga speculations dahil siguro na cross-dresser 'di ba, bawal daw sa Middle East yung mga gano'n et cetera, 'di ba, na possibilities naman yung mga nasabi na yun, pwede, 'di ba? Pero may mga pahayag na pinasa sa akin eh, ng ating mga butihing, subscriber. So, ano 'no, ano bang nauna dito sa screenshot itong una, eh. Sabi kasi dito, oh, nakalagay dito sa screenshot, ito in-screenshot lang naman, eh, kay Queen Hera. Hayaan ko siya ang magsabi plus entitled siya na I am celebrity, I'm famous. Tapos na oo, mi gastos ko lahat yun, mi. Ba't ko naman sasadyain, 'di ba? Tapos hindi siya nagsalita about it. Kasi imposible na di nyo nasabihan ba, play victim na kasi parang ang lumilitaw hindi siya sinabihan ng mga kasama niya, no? Wala man lang daw nagsabi kahit isa. Madami pa siya nagawa na nakaka-offend sa immigration dito. Kaya napipikon ako kasi never siya nagsalita. Ni-chika ako ba't hindi nakapasok sa Dubai si F. Super ingay niya paglabas pa lang ng airplane. Napansin siya sa CCTV. Plus pumasok pa sa CR ng pambabae. Kaya ang sabi ng immigration officer, this is not about the dress. This is about national security. So hindi naman sa dress, no, madaming grounds, pero di ko pa sinasabi sa SOCMED, hayaan ko siya magsalita, plus entitled siya. So ito yung kadugtong. Madami pa siyang nagawa na nakaka-offend sa immigration dito. Ah, anyway, so may video ito eh. So hindi basta dun sa pagko-cross dress. Pakinggan natin 'tong mga videos na ito. Immigration pa lang ng Pilipinas, airport pa lang ng Pilipinas, sabi ko sa kanya, behave. Behave kasi pupunta tayo sa ibang bansa. Kasi nasa airport pa lang ng Pilipinas, pinagtitinginan siya. Alam niyo naman yung expression, welcome, let's go to the park. Behave. Ah, Pupunta tayo ng ibang bansa, mag-behave ka. Kaya pala, sa immigration ng Pilipinas, siya ang natagalan kasi ang sabi sa kanya, patingin ako ng mga, ng mga social media kung saan ka famous. Kasi sinasabi niya pala na famous siya doon. Or famous siya. So, pagka may mga tao kasi talaga, ako, huhusgahan ko ito ayon dito sa pahayag nito ha. Pero totoo ito sasabihin ko, may mga tao kasi sometimes, no? Alam mo yung nakatikim lang ng konting kasikatan. Actually, hindi ko naman talaga siya kilala eh. Until such time na ano to, na mag-trending itong balita na to. May mga tao talaga hindi ma-handle yung ganyang buhay, no? For example, si Diwata din, ganyan. Si Philippine Looper din. Oo, sikat naman. I mean, hindi naman magti-trending 'to, hindi naman 'to sikat, eh, pero hindi ko siya kilala. Pero hindi nila ma-handle ano,
na ma-contain yung ano, yung sense of pride. Tama ba? Kasi ako hindi ako sikat ha. Hindi ako sikat. Pero sometimes shout out Sir Jobert, no? Sometimes naglalakad kasi ako sa mall. Kasi ah, may inano ako eh, may kinita akong client ko eh. Naglalakad ako sa mall. Biglang may sumigaw sa akin na bungo. Ako, alam mo, hiyang-hiya ako nun. Paano mo ko nakilala? Eh, hindi ako nakamaskara. Yung boses mo kasi, sir. Sabi sa akin ganun. Alam mo yun, yung parang biglang nagkaroon ako ng fear na, tangina, paano kaya kung iba pa yung nakakilala, tas basher ko pa. Alam mo yun, baka mamaya bigla akong hampasin ng 2x2 sa ulo dahil nakilala ako. Kaya as much as possible kasi, yung ano, tama ha, take note ha, hindi ako sikat na sikat ha. Hindi pa ako sikat na sikat. Hindi pa. Or never will. Pero yung the fact na may nakakilala sa'yo na hindi mo inaasahan, parang hindi ko alam kung mahihiya ako. Eh, hindi ko alam ba't ang naramdaman ko hiya. Or takot. Or ano. Kasi yung ganyan kasi, yung pag-handle kasi ng ganyan, ano, malaking responsibility kasi yan eh. Yung ganyan eh. Parang lahat kasi ng kikilusin mo, tandaan mo, once na ikaw ay nasa celebrity status na, whether you like it or not, 'di ba? Subject ka sa lahat ng mula kuko mo hanggang paa, hanggang dulo ng buhok mo sa ulo. Lahat 'yan ano, open for scrutiny ng publiko. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo na, yes, kailangan nyo rin naman ng privacy, mga celebrity, kailangan nyo eh. Pero alam nyo naman ang kalakaran na pag celebrity ka, ang trato sa'yo ng mga tao, kahit nga sa ibang bansa eh, ang trato sa'yo ng ibang tao, pag-aari ka nila eh. 'Di ba? Yun ang, yun ang dapat iisipin mo. Alam mo dapat kung paano ibabalanse yun eh. Alam mo kung paano ka kikilos dapat. Lalo na halimbawa kung ikaw ay marami kang endorsement, no? Halimbawa may mga produkto ka na ini-endorse, meron kang kontrata na pinirmahan, lagi mong dala-dala kasi yung flag nila eh. 'Di ba? Parang si Manny Pacquiao nun, 'di ba endorser siya ng, I think, Nike yata yon. Then nakapagsalita siya regarding sa LGBTQ. Nag-withdraw lahat ng ano niya, 'di ba? Ng mga sponsor niya, 'di ba? Ganun kasi ang buhay ng celebrity eh. Kaya dapat kailangan maingat ka talaga. Ano ba ibig ko sabihin? Part na ng hirap ng trabaho mo bilang celebrity ang mga ganyang bagay, ang kontrol na ng sarili. Hindi naman ito yung usapin, ay gusto mo magpaka-plastic ako. Kasi kadalasan yan ang katwiran kasi ni Diwata eh. Nagpapakatotoo ako, hindi naman ako plastic. Pati si Master Gala, ganyan din eh. Hindi ako plastic. Tandaan nyo, magkaiba yung pagiging plastic sa pagiging professional. Kasi nga bilang celebrity, hindi naman normal ang trabaho mo eh. Hindi naman yung papasok ka sa opisina, haharap ka sa computer, tapos magpa-punch out ka. Pag nag-punch out ka, free ka na eh, 'di ba? Hindi ang buhay ng celebrity kahit nga matulog ka. 'Di ba sometimes may mga celebrity na ano na nagla-live yan, kahit tulog yan may nanonood eh. Sino nga celebrity? Lalaki yun eh. Na nagla-live siya tapos natutulog siya, dami pa rin nanonood. Ang inan to, isip-isip ko lang, ba't kaya ako? Gawin ko kaya yun? May manonood kaya sa akin pag natulog ako? Sa harap ng camera? Iba kasi yung sa inyo. Iba kasi ang trabaho nyo bilang celebrity. Talagang special yan. Kaya kaakibat niyan yung pag-iingat talaga sa imahe. Inuulit ko magkaiba yung pagiging plastic sa pagiging professional. 'Di ba? Pag professional ka, alam mong pag lumabas ka, pag public figure ka, 'di ba? Pag lumabas ka,
workplace mo na yon, sa ayaw at sa gusto mo, 'di ba? Kasi kung kahit pa sabihin mong private time mo yon, mapicturan ka lang na may ginagawa kang kabalbalan, pwede ka matanggalan ng ano ng sponsorship. Kahit personal mong problema. Tamo si Tiger Woods, 'di ba? May personal siyang problema na ano, nag-withdraw din yung sponsor niya nung nagkaroon siya ng scandal. Si Maris Racal. Eh kung tutuusin, personal na buhay niya na yon, 'di ba? Kaya ano hangga't hindi ka pa masyado sikat, dapat pina-practice mo na sa sarili mo 'yan. Dapat nga itrato mo yung sarili mo na hindi sikat eh. Chinek yung kanyang social media kasi Ang master sa ganyan, si Sarah Geronimo. Yan ang master sa ganyan eh. Parang hindi pumunta sa ulo niya yung kasikatan niya. Sino pa bang mga celebrity na ganyan? Sino pa ba yon? Na parang normal na tao lang. Basta maraming ganun eh. I think John Lloyd din yata. 'Di ba? Hindi, parang alam nila kung paano humandle. Si Keanu Reeves, perfect example. Kahit na ano, nagte-trend yun. 'Di ba? Sikat sa buong mundo yun. Biro mo, The Matrix. Keanu Reeves, The Matrix. Biglang nakita mo nagte-trend lang. Tapos hindi siya yung gano'n. Kadalasan diyan ano, I don't know kung tunog racist. Pagdating sa mga sikat na ganyan, kadalasan diyan yung mga Black American yung maiingay eh. I don't know, hindi sorry po ayoko magtunog na racist, pero para bang kino-compensate nila yung, kasi 'di ba parang yung race nila sa Amerika, aping-api sila. May history 'di ba na dinidiscriminate yung mga black people. Kaya ang tendency 'pag naging sikat sila, grabe silang mag-alahas, yung entourage nila malupitan. Kasi 'di ba parang buong buhay nila ano hinuhusgahan sila dahil sa kulay ng balat nila. Dapat hindi gano'n, 'no? behave. Pupunta tayo ng ibang bansa, mag-behave ka. Kaya pala, sa immigration ng Pilipinas, siya ang natagalan kasi ang sabi sa kanya, patingin ako ng mga, ng mga social media kung saan ka famous. Kasi sinasabi niya pala na famous siya doon. Or famous siya. So, chinek yung kanyang social media kasi famous nga. Yan. Di okay, nakalipad papuntang Dubai. Nairita na ako kasi sa aeroplano pa lang, inutusan niya si Mami Jonji, yung business partner ko na videohan mo yung paglapag ng aeroplano kasi nandun siya sa window seat. Videohan mo yung aeroplano, yung paglapag ng aeroplano. Tapos hindi na videohan kasi natataranta. Laro ka ba? Laro! Hindi na video. Alam mo yung expression na gano'n na hindi mo na video ha. Ba't gano'n yung tono. So nairita na ako. Sabi ko, behave. Paglabas ng aeroplano, bigla siyang lumakas ang boses. Welcome to Dubai! Pinagtinginan siya ng mga kasunod namin na ibang lahi. Sabi ko sa kanya, behave. Nasa ibang bansa na tayo, behave ka. Pero hindi nila. So, sa mga nakapunta ng Dubai, mahaba. Sasakay pa kami ng train papuntang Dubai, papuntang immigration. Tapos pipila na, pagdating sa immigration, pipila na. Alam mo yung ganyang pila, yung paliko-liko, zigzag. Nauna kami, dalawa. Nasa dulo sila, tatlo. Si Roldan, si Fokerat, at saka si Mami Jonji, yung business partner ko. Tapos, nung malapit na kami sa immigration, hanap ako sa kanila. Kasi ang daming tao. Hanap ako. Kasi, ano kaya nangyayari? So, sumunod na. Wala na akong magagawa. Hindi ako makabalik kasi nga yung linya. Nauna na ako sa immigration. Nauna kami sa immigration. Nung nakalagpas kami, kinuha ko na yung luggage. Tumatawag na ako. Mami, anong nangyayari? Asa na kayo? Nakuha ko na yung luggage. Sabi sa akin, naharang ng immigration. So, doon pa lang, sa linya, pinakadulong linya, naharang na ng immigration. Wait, before pala sa immigration, pag So hindi pa pala siya nasalang? sakay ng train, nag-CR. Sa girls, CR. Yun lang. Kasi sometimes, no,
Yan din ang hirap eh. Hindi naman pinagbabawalan na maging miyembro ka ng LGBTQ. Pero sometimes, 'di ba, may mga rules talaga lalo na sa ibang bansa na kailangan mo sundin. 'Wag igiit yung nakasanayan mong ano, 'di ba? So, ang daming CCTV sa airport. Dubai, ang daming CCTV sa airport. So, hindi ako aware na nanonood sila, natitimbrehan na. Ano yan? Natitimbrehan na, nakikita. Ganun sila kahigpit. Saway ako ng saway. So, nakikita na yung galaw niya. Kaya before pa lang makarating sa immigration, hindi siya nakausap ng immigration officer doon sa pinakadulo, hinarang na, kinuha na siya. Tapos ang sabi, ano ang problema? Sinabihan sila Roldan na this is not about the outfit, this is about national security. Ah, Stress, nakaka-stress. So tawag ako ng business partner ko, tumawag ako, sir, naharang po kami sa naharang po sa Pucarat sa immigration. Baka pwedeng alam ko na walang magagawa. Tataranta na ako. At least man lang may makausap ako na taga Dubai. Di ba? At least man lang may makausap ako na taga Dubai. So sa mga nagsasabi na walang magagawa yung connections, wala. Alam ko. Pero at least that time kasi wala akong maisip. Paano yung gagawin ko nasa pinalabas na kami, hindi na ako pwedeng bumalik kasi nakaligpas na ako doon sa immigration. Hindi na ako pinapabalik, sir, can I bring the luggage? Kasi gusto kong magpalit siya ng damit kung yun man ang problema. Kasi if yun ang problema, pwedeng pagpalit, pwede siyang maghingi ng sorry and then patawarin. Kasi may mga ganong kaso. Ayaw siyang kausap ng immigration officer. Si Roldan ang gustong kausap, tsaka si Mami Jonji. Ang sabi, pag lumalapit siya, no talk. This is about national security. Ulit-ulit na ganun. Ang na-feel ko lang that time, taranta ko. Kasi what if, anong mangyari sa kanya? oo nga, Ay, no? nababalitaan ko na May nilalatig ko sa disyerto, yung mga ganun eh, no? hold, kung ano-ano ginagawa. Alam mo, yun yung nasa isip ko. Hanggang nag-antay kami. Siyempre, hindi mo alam kung ano ba talaga, nung mga time na yon hindi pa alam kung ano ba talaga yung kaso, kung ano yung nagawa niya. So, unang speculations doon yung damit nga, 'di ba? Katulad nung mga nauna. Madaling araw. Arrive kami ng 7 to 8 p.m. Madaling araw na, antay pa rin ako. Kasi, umaasa ako na makakalabas siya sa immigration. Kasi yun sabi nung contact ko dito na, hindi, papatawarin yan, madam. Papatawarin siya, papalabasin siya. Wait lang siya ng 2 to 5 hours. Papatawarin yan. Mag-sorry lang siya. Makiusap siya. Palit siya ng damit. Bura siya ng makeup. Hanggang sa nagdesisyon na no daw talaga, no. Ang sabi sa kanya, ang sabi kila Roldan, kasi hindi siya nga kinakausap, blacklisted. Do not ever come back to Dubai again. Ayun ang sabi sa kanya. Mga yak. Immigration sinungalingan ko kasi hindi pa nakakarating. Tandaan nyo, hindi pa nakakarating sa immigration officer, hinarang na siya. Okay? Tandaan nyo, hindi pa nakakarating sa immigration officer, pinakadulo pa lang ng linya, alam niyo yung airport sa Dubai, napakahaba ng linya, pinakadulo pa lang ng linya, naharang na siya. Hindi pa nasasalang, no? Bakit kaya? Bakit kaya? Nanginginig ako habang sinasabi ko to. Siyempre, 'di ba? Pag may nangyari kay Pucarat doon, since kasama sila, alam mo naman, ba't ninyo tinulungan? Ba't ninyo inano? Ano lesson na makukuha dito, mga men? Kahit dito lang sa Pilipinas, no? Wag nang pumuntang ibang bansa. Kahit dito sa Pilipinas, kapag hindi mo teritoryo, huwag kang umasta na na parang ikaw yung hari. 'Di ba? Hindi mo alam kung ano yung
sasalubong sa'yo. Tapos alamin muna yung culture. Ano ba yung mga tao dito, offensive ba sa mga tao dito pagka ganito ang suot ko? Offensive ba sa kanila na ganito ang sinasabi? 'Di ba? Kasi kaya ka nga pupunta dun, eh. At kung pupunta ka dun sa lugar na yun, ikaw dapat ang mag-a-adjust, hindi yung buong lugar ang mag-a-adjust sa'yo. 'Di ba? So yun lang. Actually, ito magandang lesson ito, eh, sa mga first timer na pupunta dun. Pupunta sa kahit hindi lang sa Dubai 'no, kahit kahit saang ibang bansa, kahit Hong Kong lang 'yan or kung ano man pupuntahan niyo, 'di ba? Oo, hindi naman masama mag-enjoy, pero ano, dapat cautious din, mga kababayan ko. So 'yan lang ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Ba-bye.